Bibinin kita sa aking mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon. Pantay at kasangga. Siyempre po itong yung lingkod, Terry Alpha. Tayo na lang po yung magkakasama sa. Okay, at siyempre bago ang lahat, batiin muna natin ang ating mga followers and viewers sa apat na sulok ng mundo. At kayo po ay nakikinig dito po sa ating programa na inyong mapapakinggan sa DWWB Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At siyempre batiin natin ating mga boss dyan po sa Double B. Hello po mga sir and mom, and of course sa ating technical side na palagi pong nakasuporta po sa atin. At siyempre po ang ating bantay kasangga ng OFW International sa apat na sulok ng mundo. Hello po sa inyo. Siyempre po, lalong-lalo na po dun sa ating mga Pilipino BK chapter dyan sa Qatar. Congrats po, napakasipag po nila. Hello po sa inyo at pwede po kayong mag-guest sa akin anytime. Basta po, i-mensahe nyo lang po ako. Okay, ang ating pong founder na si Albert Ronson ay very busy po siya na nag-video coverage ng DOST NCR. Siguro po sa susunod natin programa, alamin natin ang mga balita niya tungkol po sa DOST NCR. And of course, hello po sa ating mga kabayan, diyan po sa bansang United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, at syempre po, wag po kayong mag-alala kasi tahimik po ang buhay doon, normal ang buhay, panay lang shopping ng ating mga kabayan, dining, pasyal, yan po ang ginagawa nila. Kasi po, hindi naman po naapektuhan po kung ano man yung mga pinapaputok doon na missile. Pero minsan po yung drone, meron po mga bumabagsak po ng mga debris. Pero hindi naman po gaanong malalayo. Kaya normal po ang buhay dyan sa UAE at syempre sa Qatar, ganun din po. Sanay na po sila. Kaya hindi na po problema yung gera-gerang kinakatakutan. Mas tayo mahihirapan, mas tayo yung takot, kasi mas mahirap yung gera natin dito sa Pilipinas. Gera po ng laman ng sikmura, mahal na bilihin at sobrang taas ng gas. Yan po ang tayo ang mas nagegera. Anyway, ginagawa naman po yan ng paraan ng ating pong mga pinuno at mga leader. Siyempre, konting higpit lang muna ng ating mga sikmura. Ano? Kaya naman natin Pilipino ang magtipid. At siyempre, ating mga balita sa araw na ito, siyempre, kailangan maganda ang ating mga news. Yan po. Dahil kabalitang Dubai tayo, maganda, pero meron tayong mas ating sasaluduhan, yung ating pong kababayan na bumubuo po ng Filipino Social Club. Hello po sa inyo, sa mga officer, and of course, yung ating friend, ang Yormi ng Dubai, si Arthur Saragosa. Hello sa'yo. Dito na ako sa Pilipinas. Okay, ito pong Filipino Social Club na ito ay binubuo po ng 43 dedicated Filipino. Sila po ay ang tinatawag ng mga volunteers na on the ground po sila, fifth wave of repatriation na po ng ating mga fellow Filipinos in Dubai, mga OFW po. At sa Northern Emirates po. Nakaka-proud talaga na tuloy-tuloy ang mission ng komunidad, ng mga serbisyo na sumusuporta po sa repatriation program ng ating pamahalaan. At massive na nga po ang ginagawa na pag-evacuate sa kanila for repatriation. Itong massive na effort na ito ay posibleng nagagawa dahil po sa collaboration ng mga hard work na mga Department of Migrant Workers, yung DMW, and Philippine Embassy in the UAE, Philippine Consulate General in Dubai, and Migrant Workers Offices at ang ating pong OWA.
So sa ating mga volunteers, maraming salamat po sa inyong selfless, heart and tireless spirit sa ating mga kababayan na gusto na pong umuwi. Maligayang pag-uwi at ligtas na paglalakbay. Okay, for your information din po kasi ako po ay second home ko po ang Dubai. And of course, I love Dubai as bilang second home ko siya. Kaya, ang ano ko lang po sa inyo, marami pong mga Pinoy doon, ayaw pong umuwi. Magaganda ang trabaho, maganda ang kita. Yun pong mga umuwi lang po talaga. Yun po, naalis mo na sa trabaho. Siyempre, ang business ay hindi maganda. Kaya sila ay napilitang umuwi. Yung iba naman po, finish contract, yung iba naman po ay may problema, undocumented. Yan po pinauwi po yan ng ating pong Pilipinas, immigrant, mga immigration po. Ay, sorry, immigration tuloy. Ng OWA po at ng ating DMW. Congratulations po sa inyo, sa inyo pong mapayapang pag-uwi sa ating bansa. Okay, meron po tayong papapanood sa inyo ngayon, kasi ito nga pong Filipino Social Club ng Dubai, napakarami po nilang ginagawang programa doon po sa Dubai, Filipino Social Club. Samahan po ito ng mga Pinoy na talagang mga volunteers, masisipag, at dyan po ay kasapi yung ating kaibigan na si Yorme. Yung ating pong nandun tayo ay naiano po natin yung na-coverage po natin yung pagbibigay nila ng mga diaper sa mga baby. Wala pong pinipili na nasyon. Meron po doon mga pumila na mga local, mga Pilipino, mga ibang basta baby, ay bibigyan po kayo ng free diaper. Yan, laking bagay niya kasi lalo ngayon may crisis po. So, panoorin natin ang ating pong video ng kanila pong pagbibigay ng mga diaper. Take it away. Magandang buhay sa ating lahat. Dito sa programang Buhay o ngayon. Sa kasalukuyan po, tayo sa service sa ating mga kababayan. At ngayon po ay kasama natin siyempre ang ating laging ini-interview at madalas na po kita nyo sa group page ko yung kanila pong mga programa, mga project at ano pa. At siyempre po, pabatiin muna natin si Sir. Dito sa Pilipinas, ako po si Erickson Reyes, President po ng Filipino Social Club. We are a licensed sa public association under the Community Development Authority, ng gobyerno ng Dubai, at saka ng federal dito sa UAE. Yes, and of course, congratulations. So, ngayong araw na ito, mayroong nagaganap na napakalagang misyon para po sa ating mga nanay at saka sa kanilang mga babies. Ano po ba ito? Yes, Ma'am Perry, andito po tayo ngayon. Actually, namimigay po kami ng diapers. This is in support with mothers para po sa International Women's Month. At the same time, we just celebrated the Eid dito sa Dubai. So, dito kami ngayon together with our volunteers kung nakikita nyo. Yes, ayan, Yes, originally po is a start, we just started for 200 beneficiaries. But yun nga, good thing naman is may mga blessings na binigay ng ating partners dito. So we're able to have a 300 beneficiaries. Wow! Yung mga mama po na nag-register, they can receive like 100 pieces na diapers. Wow, ang dami talaga. Okay, kanina nakita ko marami nang nakapila ro na naka-avail, At siyempre marami pa sigurong parating, So congratulations po sa inyo po mga public service. So pag-usapan naman po natin yung mga nakaraan ninyo kasi palagi pong pinapasa sa akin ni Kuya Arthur yung inyong mga event at ako naman po pinapasa ko sa AFP Radio. Kaya alam po. Well, this past months and weeks, we had the iftar giving in celebration ng Ramadan. Yung Ramadan po dito sa Dubai. So, namimigay tayo ng mga iftar. That one naman is we are actually trying to have a 500 meals per day. But as far as our report ng aming secretary, we're able to reach more than 500 per day. May 800, may 1,000, and then din po ating community. And after nyan,
we're also supporting our government kasi alam natin na merong repatriation, especially kahit wala mang alert, no, but the government is yun nga, tumutulong sa mga kababayan natin gustong umuwi. So, yun ang mga information na yun ay kung gusto nilang umuwi, no, they can visit our migrant workers office at consulate dito sa Dubai or even sa embassy at saka MWO ng Abu Dhabi. Wow! Talaga naman super sipag. Yun naman pong update nyo tungkol sa mga repatriation po ng ating mga OFW. So far, ano po ngayon yung... Well, simple lang po yun dahil nga sa regional crisis. So, kami ng Morrisons dito, we are in solidarity with the UAE. We trust their capability and grabe, amazing ang kanilang air defense talaga. But of course, ang hindi naman natin talaga mapipigilan na may mga Pilipino, of course, natatakot for their safety. And then we're very happy that our government is willing to help and assist them. Kaya regardless kung ano ang visa po natin, we can visit our MWO. They're open since 8 in the morning. They will assist you. And of course, parang first come, first serve din yun kasi hindi naman agad-agad makaka-arrange ng chartered flights. Yes, correct. Yeah, and napapasalamat tayo sa ating labor attaché na siyang talagang ang DMW sa ating OWA, Secretary Hans, kay Attorney PY, ating Admin PY, na for always in touch with the community para naman po may share natin ang information. And dito po sa UAE, we have a one team, one country approach headed by our Philippine Ambassador, His Excellency Alfonso Guerra. Ayun, napakagaling. Okay, meron po ba kayong mga coming soon na mga project? Yes, Ma'am Terry, ito pong pamibigay natin ng diapers, this is just a start. Originally po, hindi lang diapers talaga ang pamimigay natin. But of course, ino-hold na muna natin, inobserbahan muna natin ang sitwasyon. Yes. So expect po in the coming weeks, alam ko na patapos na and we're getting good, Yes. We're actually dito is business as usual, hindi naman kami nataranta. Siguro dami lang mga fake news, yun ang iwasan natin, So marami po pa tayong mga gift giving para sa ating mga kababayan and abangan lang nila sa Filipino Social Club page. And yun po, we'll just post other details at saka information for this gift giving. Yes, okay. Siguro, hingan ko na lang kayo ng mensahe para sa mga viewers natin, followers and viewers, sa mga OFW, siyempre yung mga pamilya rin sa Pilipinas, dapat po meron tayong mensahe sa kanila. Go ahead po. Alright, unang-una maraming salamat po sa Buhay OFW for this opportunity. Sa aming pamilya naman sa Pilipinas, huwag po tayong mag-worry sa amin dito kasi we are safe in this country. At sa lahat naman natin ng mga OFW, tiis lang tayo and then we have to remain strong and then we have to keep on praying. At the same time, we have to get informations from the main source lang ng ating gobyerno. Kasi ang daming fake news, Ma'am Terry, kaya Correct. lahat nagpapanik, But kung nakikita mo, we are very happy. We're happy, Yes, There is everybody's joy in happy. serving at nandito po lahat ng mga volunteers natin. This is just few of our many volunteers sa ating Filipino community. Yes, and of course, tayo po ay nasa Boses ng Kawal Filipino Radio, ang iyong inspirational message para po sa ating mga sundalo. Well, yun nga yung sinasabi ko na alam ko na tayong mga OFW malayo sa ating pamilya. But always take note na we decided na to be an OFW dahil mahal natin ang ating pamilya. Kaya tuloy-tuloy lang ang laban na being an OFW. Yes, congratulations po at mabuhay Thank you. po ang inyong Thank you grupo. po. Napakasipag po talaga. Keep up the good work. Thank you, Ma'am Okay, Terry. God thank you bless. po. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayong bantay at kasangga na mapapakinggan po sa DWDD 1134 kHz ng AM radio sa Pilipinas. Ito po ang Boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat po, sir. Thank you. Oh. Ano po wala po kasi yung photo dito. How old the baby? She's 21 months. 21 months. 21. Ayan na, pati
Yes, ma'am. I'm 23 years old. I 23 is sorry, ha? I'm 23 years in Dubai. I'm the founder of the household in Dubai. And then I think maraming salamat sa government sa Dubai. Hindi ang masabi ko lang dito, very active ang our president here in Dubai. Okay na okay kami dito, peaceful na peaceful. At saka ngayon namimigay kami ng pampers para sa mga bata na tingnan nyo dito, alam mo, I'm the volunteer here in Dubai within 6 years in Filipino Social Club. Yes! That's why I'm very thankful for our government here in Dubai. No? I'm living within 23 years in Dubai. Asa Bisaya dito din. No? And then I'm very happy. I'm very proud as a volunteer in Filipino Social Club. Wilson. Yan, ang galing Thank you naman. so much. Mali ma'am, 23 years na kayo. Oo. Ilang employer na po yun? I think maybe 6 employers. Kasi So, mapili ako sa mapili ako yung unang-una niyo po na employer, unang-una po. Pakistan. Ayun, okay. Pero wala na sila dito. Okay, Sino ang pangalan niyo, ma'am? bali, ako po si Terry Alpa sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga, na mapapakinggan po sa DWWD 1134 kHz AM radio. Kaya tayo po ay nasa mainstream media ng government. Kaya thank you so much po sa inyo and congratulations. Thank you. God bless you. Yes, God bless you po, ma'am. Dito pa rin po tayo sa bigayan ng mga diaper sa mga baby. Isa po sa Philsock si ma'am. Ma'am, ano po pangalan? Vicky po. Vicky Pinosan. Okay. Ano po work sa Dubai? Ito po ay kasambahay, babysitters in my visa. But I'm a volunteer in Philsock accredited. Our group is Alus Meminda and Kaamulan Performing Artists. We are a group that we are trying to promote our cultural dances and heritage of the Philippines. So in our group, we are 30 persons that voluntarily dances our culture. In fact, we are having 8 years anniversary this coming March 28. If you can come in Grand March Hotel. Bali po, ilang taon na po kayo dito? Ako po mga 17 years na. Sa amo? Kasi dati sa office, tapos sa bahay, sa office ulit, sa bahay. In any situation, you have to be expanded. So, any work, that's it. So ngayon yung employer ngayon, ilang taon ka na sa kanila? Bago lang po, mga 6 months po. Before I was working in a defense. Oh wow, galing. Bakit na umalis ka doon? Kasi through the, some recession, I don't know what's happening that they are not giving good salary or update salary to the employees. Yeah, I decided not to renew. Wow. Okay. Ma'am, hingan ko na lang kayo ng mensahe para sa ating mga OFW all over the world. Saka doon sa mga pamilya nila na mga nag-aalala. Sige po ba? Okay, sa lahat po ng mga OFW all over the world. So, sa ating lang sa sarili, we should be praying for trusting God always. Whatever your religion is, trust the place or the government where you are. Like for example here in the UAE, so far government are very resilient. Who are in here in this city of Dubai. So in fact we are still working, as you can see. We are volunteering to help others to give free diapers, and we also volunteers giving foods and groceries. Yes, So nice. what's out in Philippines Yeah. page,
we are announcing where we're going and what we're going to give. So Filipino Social Club now is enhancing with the UAE government to help volunteering, giving away things. With our sponsor, of course. Mabuhay po kayo. Congratulations po. Sa Dubai and keep on, sa tama lang tayo. Nasa tama lang tayo. Follow the rules of UAE. Thank you so much. Thank you. Puri pa lang ang bigay ng tayo. Very good food, amazing experience. Register. Parang napakarami yun. Yes. Sila po yung lahat. Ayan si Mamo. I have 5 children. Tama. Amanik tayo sa mga kayo po ay Volunteer po. ang pinsok din. Pilsok po, yes. Pilsok volunteer. Our happiness. Happy to serve. Pa, Yes. ano ba iba-ibang size ba ito? Size po. One size na. One size. Diba, mga smile. Happy birthday. Hindi naman sa bahay yan. Pilipino kasambahay na para yung mga walang mga nakakasama mag-isa lang dito sa Dubai, at least merong second family. Ah, ang ganda. Under po kami sa pang Ano, ilan yung Filipino Social Club. miyembro ninyo? Sa ngayon po meron kami 1,000 na members. Members, mga single Mga, Oh, and hindi po, lahat po yun ay kasambahay. nasa kasambahay. Yes, kasambahay po na. Ayun, maganda kasi at least may libangan sila, diba? At least yung mga nag-iisa lang dito sa Dubai, Oo. meron nakakasama pag tuwing day. Lahat naman ba ng ating mga kasambahay may day off? Hindi naman po lahat, but most of kasambahay may day. And black mostly. Bawal naman, walang day off, diba? O at least masaya sila. So ano yung mga ginagawa ninyo pag day off? So pag day off, nagpa-banding kami, nagpapagawa kami ng mga events para sa mga, para mapasaya naman namin mga Bali mo ano po pangalan ng Annalisa Villar po. At ilang taon na po kayo sa 18 years na po ako sa isang camp. Sa ambulan. Ilang taon? 18 years. 18 years. So mayaman na sila. Mayaman po sa resibo. So, ibig sabihin, yung 18 years kayo, isa lang employer. Ayun, mabibigyan ka ng lola. Yung mga anak ko rin po nasa work na rin sa company. Kaya saan ka ba? Oriental Mindoro po. Sa Mindoro. So, family na yun. O na. Yes po. Yo, so kung ikaw ang tatanungin, ikaw ba'y gusto mo umuwi na o dito lang? Ngayon po, ayoko po umalis ng Dubai kasi safe na safe na safe. O, diba? OFW sa Dubai. Salamat po sa UAE government. Yes! Kaya talagang very caring sila.
very safe po ang mga OFW dito sa Dubai. Thank you, ma'am. Ipapasa ko na lang sa inyo yung link pag na-on air na natin to. Ayan, meron tayo for... Ang ganda ng building. Thank you po. Masasabi niyo po na nakatanggap po kayo ng diaper. Thank you so much po. Malaki po ito po ito. Yeah, sa pinso. Thank you po. Okay, thank you then. Ano po masabi niyo nakatanggap kayo ng free diaper for baby? Thank you po. Sana mas marami pa. Sana may milk. Sana may mute din sa susunod. Okay, nice baby. May diaper na siya. Magandang buhay po sa ating lahat. Ito po si Terry Alba para sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at kasangga na mapapakinggan sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ngayon po ay narito tayo sa Anric Mall, no? Kung saan po ay nag-coverage tayo ng project ng PhilSOC. Ito po yung Filipino Society Club. Kung saan namigay po sila ng mga diaper. At siguro tinulot din ni Lord na magkatagpo kami ni sister dito po sa resto. Okay, hello sister. Ano pong name niyo? Ako pala si Sheila Reyes.
Kila Alpecio Reyes, taga Imos, Cavite. Naninirahan dito sa likod ng Rick Mall sa Zaruni Building, Block A. 16 years na po ako dito sa Dubai. Yes. So, ang ginagawa ko po dito, before 2010 po ako dumating ng Togo. Ang nangyari po sa akin is nagtrabaho po ako sa Pajera. Kinuha po ko ng auntie ko na si Ate Marlene. Ang tita ko po dito sa Dubai. So may business po siya dito. Then kinuha po niya ako. Then nag-work po ako as a sales lady. Sales lady po sa Pajera ng 3 years sa Calva. Then after, nangangarap po ako. Kasi nga, siyempre lahat naman tayo may pangarap. So ang nangyari po sa akin, gusto ko pong magtrabaho sa Dubai. Kasi pag sinabi kasing Dubai, yung Pajera, sinasabi na nila is Dubai. Pero probinsya po yun. Yes, correct. So, napunta po ako ng Dubai. So, nakapag-work po ako doon sa supervisor ng export import sa mga laptop. Kasi dati, ang mga HP, mga Dell, dati noon si Campion. So, ang may-ari po ng aking boss is taga-Iran. So, ngayon, pinaaral ko nila ako kasi dahil gusto nila akong maghawak ng declaration. So, pinaaral ko nila ako, libre po yun ng CPDL. Wow. So, yun po ay libre. So, nakadagdag po yun sa akin additional knowledge ko. So, yun, ginawa, ako na po yung gumagawa ng kasi dati lang po, parang logistic assistant lang. So, ngayon, pinromote ko nila ako as a supervisor logistic coordinator. So, ako na po yung nagagawa ng export, import, hanggang 3 years po ako dito sa Jebel Ali. Doon ako nag-work. So, ang salary ko doon is 6,000 per month. So, yun po yung nakakatipon po ako. Inipin ko po yung pera kasi dahil may car lift naman. So, naninirahan po ako na doon sa Satwa na. Satwa na po ako. So, ayun, sa makatulong in short, naging successful ako at yung pera na yun, dahil yung anak ko po na nag-aaral po sila dati sa nung nursery po sila sa Piatna sa Kading, puro private sila. And then, napunta po sila sa yung anak ko, in short po, yun hanggang high school. Then, nag-college po sila, puro sila sa Lyceum. Siyempre, ang laki ng tuition fee po nila is 125,000 per year per son. So, hindi naman ako nagsusulungan. Magkakati ko kami sa sana. Kasi meron pa kami business sa Pilipinas, sa Double Ansan. So, sa makatubig, parehas ko kami mapangarap. Alam mo po yun. Kasi, ang gusto lang po namin is nakatapos po yung pag-aaral namin. So, ayun, after na nakuha ko po, tapos nakuha ko doon sa Revelani, yung pong pera na yun, business ko po. Ayun, So, nag-business po ako dito sa Dubai as a company ko po is Matic Microservices. So, in short, dito po yun sa IBMC na sa may likod po ng KFC sa Dera, yung office ko. So, in short, mga 5 years po ako doon ng business, local, ano din naman, manpower, nagsusupply po kami sa mga hotels, sa mga construction, yun po yung business ko dito sa Dubai. So, Wow, dami mong ano. Yes. Then, nakatapos ko po yung aking mga anak. So, yung pangalawa ko po, sa LPU po yun, si April. So, ngayon graduate ako siya ng cruise line, Cebu Manila. Oo nga, very successful na ang mga anak mo. Yung bang time na iniwan mo siya, ilang years ka na sa Dubai? Ano na po, iniwan ko po sila bata pa. Oo. Pero, every 2 years naman. Umuwi ka. So, kanina mo sila pinaalagaan? Ayun po. Oo. Kasi nandun naman po yung asawa ko. Oo. Tapos po yung aking biyanan. Tapos may mga kasama po sila sa bahay. Yun. So, yung time na yun na mga bata pa sila at nag-aaral, struggle ka ba doon? Oh yes po. Oo. Talagang mahirap po ang pagkasano. Ang struggle ko naman nun is, siyempre yung malayo sa anak. Oo. Homesick. Adama na yun. Namimiss ko po yun. Kaso lang, kasi sa Pilipinas pa lang, iniiwan na namin sila. Kasi yung mga anak ko, iniiwan na ba sila ng pera. Kasi Oo. Marunong na. ng pera, pero pag-grocery na po yun.
yung anak kong panganay, hindi na siya magpapagod. Tsaka meron na siya magluto. Pero may kasama pa rin sila sa bahay. Nalabas. Oo, at least yung mga mahirap na trabaho. Okay. So, yung, ibig sabihin, yung time na mga anak mo ay nag-aaral, talagang natutunan nila na maging sa sarili lang gawin ang lahat ng bagay, di ba? Natutunan ko nila, gawa na nandun po yung biyanan ko po sa asawa ko. Talagang tinutulungan ko sila paano magluto, yung magsaing, yung mga pagluto ko na Yes. Ang mga simpleng, So sa panahon na yun, wala ka naman naging problema sa kanila habang sila ay nag-aaral. Siyempre mga teenager, ano? wala po sa awan ng po ng Diyos na talagang nakakapag-bless dahil din sa tulong ng Panginoon. So bali anak mo is dalawang babae, Dalawang babae po. isang lalaki. Ang panganay mo, Ang pangalan ko po si Rachel, graduate na po siya ng international tourism. Nakapag-America po siya sa tulong po galing. ng pagtatrabaho ko sa yung business ng kasama ko. So, wala po siyang delay. Talagang nakarating po siya sa akin. And then ngayon may work po siya, work from home, 60,000. Oh my God, ang galing Ayaw naman. na po niya magpunta ng Dubai kasi malaki na po yung sinasabi niya. Tapos, Oo naman. parang simakasaluho na kukuha na. Ayan, nakikita mo na talaga yung mga pinaghirapan mo, no? At saka, sa tutusin, pwede ka na rin mag-relax. Pero alam ko yung mga tipo natin, hindi uso yung ganyan. Talagang gusto, sige lang, trabaho lang. Okay, so sa panig ng iyong mga anak, pag-aaral, lahat na ngayon ay successful na itong tatlo. So, ang tanong ko lang, sa panahon na narito ka, dito muna sa Dubai, sa panahon na narito ka sa Dubai, ano yung mga challenges sa'yo, yung parang dumaan ka sa parang ang hirap nito, ganyan, kaya ko to, ano yun? Actually, yung talagang pag-iirap ko dito yung minsan ng homesick ako siya. Oo. Pero dahil nakakatulong din pala yung social media. Correct. Pag nag-Google meeting kami o nag-Zoom kami, so parang malapit na rin. Oo, yun. So yun ang nakakatulong sa akin. Kasi makita ko na yung anak ko, nag-uusap kami by social media. Yun po. At saka nakaranas din po ako dito yung sa health naman, sawa ng Diyos, hindi naman ako naman. Tsaka maraming po dito sa Dubai. Yes, correct ka dyan. Pero dahil kasi di ba nasa sayo naman yun. Nakapunta po ako nag-ano sa akin, may nag-encourage para po sa Word of God, nagbigay siya sa akin ng Word of God. So, iniyayahan niya ako, inibitahan niya ako sa church. So, nagsumama naman ako sa kanila. So, mabuti naman yung nangyari sa akin. So, hanggang ngayon, nabautismo na ako. Yes. So, nasa right path ko. Ayun. Kumbaga sa isa na po Christian na talagang pinutulog ko talaga, pinapasaya pa ako. Yes, at saka mas naging matatag ka. Yes, naging matatay ako. Yes. Ayun na po yung ginagawa ko sa mga anak ko, pinutay ko na yung pastor. Sinasabi ko po na mag-ano sila sa Bible, magbabasa sila, mag-pray sila. Yes. Kasi alam naman natin, kasi ang tagal natin dito sa Dubai, di ba? So, alam natin yung mga tukso talaga nandyan. Siyempre, dumaan tayo sa experience na ganyan. Kung saan tayo po ay bigyan din ng challenge o pagsubok. Marami talagang pagpapagod sa Oo. pero kailangan po yung paglaban. Correct. Oo, kasi ang mahirap kasi dyan, sorry po dun sa mga nakikinig, hindi po namin Ming na kayo po ay tirahin, pasagasaan, bato-bato sa langit, tamaan wag magagalit. Ang ano lang po kasi, may mga pamilya po sa Pilipinas, na karamihan po ay napapabayaan. Halos dito na sa kanilang other family na pupunta yung wag pong ganon. Ewan ko, natukso po kayo, nandiyan na tayo, pero sana po huwag niyong pabayaan, lalo kung may mga nag-aaral pang anak, di ba? Kaya na natin kami sa kanila. Ang advice ko lang din sa tao lang naman. Pero kailangan din natin labanan yun. At lagi natin timahan ang pamilya. Lalo na yung mga anak natin. Mahal mo talaga yung anak mo. Bigyan mo sila ng future. Katulad ng ginagawa.
And also, kung ayaw mo yung mga tukso, pumunta ka sa right path. Yes, correct. Kailangan nasa maghanap ka ng taong family, yung mga family, yung katulad ng ginagawa ko church. Oo. So, kasi, kaya yung mga kaibigan ko, nagtatanong sila nagsasabi sila sa akin na, Sheila, ba't ang saya-saya mo? Bakit? Yes. Parang meron something sa'yo. Kasi, love naman tayo nila. Oo. Sabi nga, God is love. So, kailangan nga lang. Kasi love ka ng Lord, so kailangan mag-good. Yan. Yun po, maraming salamat. Yung kung mga nanonood sa atin nakikinig, napakinggan yung ang istorya, na short story lang to actually, pero nakita at napakinggan naman natin ang struggle ng isang ina para sa kapakanan ng anak na maging matagumpay, at yan po yan si sister. So sister, bago tayo pansamantala magpaalam, hingan kita ng mensahe para sa ating mga OFW sa buong mundo. Mapapanood ka nila. Sige, bigyan mo sila ng magandang mensahe. Ayan. Ang mensahe ko po sa lahat ng kababaihan sa mundo at sa lahat po ng mga nanonood dito sa buhay OFW ngayon. So, ang masasabi ko po is huwag lang po natin kalimutan na mahal tayo ng Panginoon. Basta patungulan tayo sa Kanya at lahat mga tayo gabayan, hindi tayo matutukso. Tao lang naman tayo pero kailangan paglabanan. Maraming pang salamat. Yes, and of course, huwag mong malilimutan, tayo ay nasa Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ang iyong mensahe para sa ating mga sundalo, alam mo naman, sila yung laging nandyan, nakabantay sa atin. Ayun, sa mga sundalo naman, kailangan meron tayong tinatawag na alam naman natin na matatapang tayo. Pero kailangan, nandun pa rin sa puso natin ang banal na Espiritu. Ayan. Para i-guide po natin tayo sa right path. At huwag tayo matukso sa mga kababaihan. Hindi lang tayo sa mga asawa. Mahalin natin ang pamilya natin. Tapos, mahalin ka rin nila. Maraming salamat. Yes, mabuhay ka sister, at sana lahat ng mga nakapanood sa iyo ay makita at sabihin na kung kaya ni sister, kaya din namin. And of course, si Lord ang bahala sa atin. Maraming salamat sa iyo sis, and good luck, mabuhay.